Utang na loob. Yan ngayon ang mainit na usapin sa Pilipinas. Para maliwanagan ang ating mga kababayan at umaasang mapahupa kahit papaano ang galit ng ilan, ay susubukan nating isa-isahin paano nga ba nagumpisa ang utang na loob na pinag-uusapan sa ngayon. Manatiling nakasubaybay at yan ang ating tatalakayin makalipas ang maiksing paalala. Mga minamahal naming kababayan, tayo ay makakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood, pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Maraming salamat po. Bago mag-eleksyon 2016, bagaman malakas na si Duterte sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, sa kabilang dako naman ay hindi pa ganun kaingay ang pangalang Duterte sa Luzon, kung saan nakatira ang mga purong Ilocano. At lumakas lamang ang pangalan nila sa Luzon sa panahon ng kampanya nang niligawan ni dating Mayor Duterte ang mga Ilocano. Sa bawat pinupuntahan ni dating Mayor Duterte ay lagi niyang binabanggit ang katalinuhan at magagandang ginawa ni Marcos Sr. At lagi niyang sinasabi sa mga Ilocano, pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Para tinitignan ko na yung naghiram ako ng material. Marcos, masagana 99, pati yung biyayang dagat. At lagi niyang sinasabi sa mga Ilocano at mga interview sa national television na ipapalibing niya si Marcos Sr. kapag siya ay nanalong presidente, bagay na pinaniwalaan ng mga Ilocano. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. It's time to heal. Ginamit ni dating Mayor Duterte ang isyo ng pagpapalibing para mas lalo pa siyang mapalapit sa puso ng mga Ilocano. At lagi din niyang sinasabi na gusto niya ng paghilom sa buong bansa. Kaya niya yon gagawin kasi hero ng mga Ilocano si Marcos Sr. Alam mo, sabihin ko sa all Ilocanos, hero nila si Marcos and they want the president buried there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Kailanman, hindi maialis sa puso ng mga Ilocano ang pagiging Marcos loyalist. At kahit kayo mismo ay nakikita nyo na nananatili ang pagkaloyalista ng mga ito. Noon pa man ang mga Ilocano na ang tumulong sa mga Marcoses sa Hawaii, noong lumaban sila sa Trial of the Century sa Amerika, at hanggang sa pag-uwi nila sa Pilipinas ay mga Ilocano ang handang nagpatuloy sa kanila, kung saan panatag ang kalooban ng mga Marcoses sa probinsya ng Ilocos Norte. Kung ang pagkakaalam ng iba ay sa Luzon lamang may Ilocano, ay nagkakamali po kayo. Alam ni dating Pangulong Duterte na hero ng mga Ilocano si Marcos Sr. Alam niya din ang lawak na sakop ng mga Ilocano. Maraming mga Ilocano ang napadpad sa iba't ibang dako noong panahon ng pangalawang digmaan, kasama na dito ang Mindoro at ilang parte ng Mindanao, at dumami pa ito noong nagpadala si Pangulong Marcos ng mga magsasaka sa Mindanao at maging sa Sabah, pagkapangako ni dating Mayor Duterte sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. ay parang apoy na kumalat sa mga komunidad ng mga Ilocano ang magandang balitang ito. Hindi pa man ipapalibing si dating Pangulong Marcos Sr. ay nagbigay na ng advance thank you ang mga Ilocano, waray na kababayan ni dating First Lady Imelda Marcos at mga loyalista sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng solidong boto para kay Mayor Duterte. Sa madaling sabi, panalo si dating Pangulong Duterte. Makikita sa mapa kung saan ang concentrated vote o nagmula ang solidong boto para kay dating Pangulong Duterte. Mindanao na kanyang baluarte, Visayas na baluarte ng mga Romualdez at mga Waray,
At ganon din naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at iba pang parte ng La Union. Bagaman sa mga probinsyang ito nakakuha ng solidong boto, ay meron pang nakatago na malawak na populasyon ng mga Ilocano. Ulitin ko, hindi lamang sa Luzon may Ilocano, kundi pati sa Mindoro, ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Surigao, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao, at iba't iba pang parte ng mundo. Lahat ng mga Ilocano ay nakiisa dahil hero ng mga Ilocano si Marcos Sr. Kung hindi ginamit ni Pangulong Duterte ang isyo ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr., siguradong mahahati ang boto mula sa mga Ilocano, Waray at loyalista at maaaring tatalon nito ni Marrojas. Katotohanan, isa si Imee Marcos sa 2 gobernador sa bansa na totoo at solidong sumuporta kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga, sinuportahan din ni Pangulong Duterte si Imee Marcos noong eleksyon 2019 bilang pagkilala sa ginawang ito ni Imee Marcos at kanilang supporters na mga Ilocano, Waray at loyalista sa solidong boto na nakuha ni dating Pangulong Duterte noong eleksyon 2016. According to the President, she is helping Imee because she is indebted to her. Because she is only one of 2 governors who helped him in the campaign. Utang na loob yata yung kanyang reason. Balikan natin ang isyo ng pagpapalibing. Matapos manalo si dating Pangulong Duterte, saka naman naglabas ng ruling ang Supreme Court na pumapabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. At sa maraming pagkakataon, sinasabi din ni dating Pangulong Duterte na susundin lamang nito kung ano ang pasya ng Korte Suprema at susuportahan lamang niya ang pagpapalibing. Ibig sabihin, hindi niya haharangin o pipigilan dahil ano't ano paman, Korte Suprema pa rin ang panggagalingan at masunod sa desisyon ng pagpapalibing. Lagi din binabanggit ni dating Pangulong Duterte na karapatan ni Marcos Sr. na malibing sa libingan ng mga bayani dahil sa siya ay sundalo at dating presidente ng bansa. Sir, could you just reiterate why President Marcos deserves to be living? Because he is president, or he was the president of the Republic of the Philippines, and he was a soldier, and he was good. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ang nooy Senador Bongbong Marcos Jr. Hindi lamang sa Korte Suprema na siyang nagbigay ng pinal na desisyon, kundi ganun din na pinasalamatan niya ang dating Pangulong Duterte sa pagsuporta sa pagpapalibing. At kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice sa kanilang pagkikilala sa karapatan ng aking ama. Papasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Naganap ang paglilibing na lubhang ikinatuwa ng mga Ilocano, mga Waray at loyalista at tuluyan ng lumakas si ex-PRRD sa puso ng mga Ilocano, Waray at loyalista. Tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pangako sa mga Ilocano noong panahon ng eleksyon 2016 na ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos Sr. Dumaan ang mga taon, umabot na sa year 2021, filing ng COC sa pagka-presidente para sa eleksyon 2022. Tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan ng pamilyang Duterte at pamilyang Marcos. Nagumpisa na din ang pagbirada at paninira ni dating Pangulong Duterte laban kay Bongbong Marcos Jr. Sa una, ang pag-aakala lamang ng ilan ay estratehiya lamang ito, ngunit nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsasabi na weak, spoiled at kung ano-ano pa na pwedeng ibato laban kay Bongbong Marcos Jr. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son.
Tuwing binabanatan ni dating Pangulong Duterte ang mga Marcos ay nasasaktan ang mga Ilocano, Waray at loyalista na nagbigay sa kanya ng solidong boto noong 2016 na kilalang solidong supporters ng mga Marcoses. Nagpatuloy ang pagbirada ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos Jr. kahit paman hindi pa nag-uumpisa ang campaign period. Pinagtutulungan na ng liberal at Duterte at kanilang mga supporters si Bongbong Marcos Jr. Kabi-kabilaan na pangungutya sa kanya at kanyang pamilya. Wala silang narinig ni isang salita laban sa kanila na nagmumula naman sa mga Marcoses. Sa mga kaganapan na yon, kalagitnaan ng pangungutya at pagyurak, naawa ang mga Ilocano, Waray at loyalista kay Bongbong Marcos Jr. Kaya't nag-organisa sila ng Red Caravan o Pula ang Pilipinas na nag-umpisa sa Ilocos Region hanggang sa kumalat na sa buong Pilipinas. Ipinakita ng mga supporters ang tunay na bagsik ni Bongbong Marcos Jr. at nagsunod-sunod na ang Red Caravan para kay Marcos, bagay na pinasalamatan naman ito ni PBBM. Sa mga unang bahagi ng motorcade o caravan ay panay pula ang suot ng mga riders. Lumakas pa ng lumakas ang Team Bongbong Marcos. Ilan pang mga araw ay nagulat na lang ang lahat na kasali na si Sara Duterte sa Team Marcos. Ganun pa man, makikita sa lahat ng mga karaban na majority sa mga riders ay nakasuot ng kulay pula at iilan lamang ang kulay berde kahit paman sa pagtatapos ng campaign period. Tinanggap ng mga Ilocano, Waray at loyalista ang Uniteam kahit paman sa side ni Sara ay hindi sila tanggap ng dating Pangulong Duterte at kanyang mga supporters. Natapos ang eleksyon 2022, panalo ang Uniteam. Mas mataas ang boto na nakuha ni Vice President Sara kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Ang simpleng paliwanag. Ang mga supporters ni President Marcos Jr. ay solidong bumoto hindi lamang para kay Marcos kundi para na din kay Vice President Sara. Ngunit ang mga supporters ni Vice President Sara ay marami ang hindi bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. Paano natin makumpirma ito? Dahil ang mga supporters ni Vice President Sara ay sila din ang supporters ni Pangulong Duterte. Matandaan na panay pagbirada ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa publiko kaugnay sa pagtakbo ni Bongbong Marcos Jr. Kaya't kumpirmado na madami sa mga supporters ng mga Duterte ang hindi bumoto kay Pangulong Marcos Jr. dahil siya daw ay weak, spoiled at may bagahe. Lahat ng mga kaganapan na ito ay hindi lingid sa kaalaman ng publiko. Available sa World Wide Web at maging sa mga recorded videos na nasa iba't ibang social media platform at maging sa national television. Bago tayo magtapos, ito ang mga katanungan na aking iiwanan. Una, may utang na loob ba si Pangulong Duterte sa mga Ilocano, Waray, loyalista at kay Amy Marcos sa solidong boto na kanyang natanggap noong 2016? Pangalawa, bayad utang na loob ba ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. o karapatan niya ito dahil siya ay sundalo at presidente ng bansa? Pangatlo, may utang na loob ba ang mga Marcoses at mga Ilocano sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos? Pang-apat, may utang na loob ba si Vice President Sara sa mga Ilocano, Waray at mga loyalista sa kanyang pagkapanalo noong eleksyon 2022? Ngayon, nasa sa inyo na ang desisyon at pag-iinterpret at pagbibigay ng opinyon. Anuman ang sasabihin nyo ay wala akong karapatan na pigilan ito bilang pagrespeto sa malayang pananalita. Ngunit muli kong pinapaalalahanan ang lahat na magrespetuhan, huwag mang-away, huwag magmumura at huwag magsusumpa. Matakot tayong lahat sa tinatawag na karma, bunga ng matalas na pananalita. Hanggang sa susunod nating pagsama-sama, mabuhay ka Pilipinas, mabuhay ka Pilipino. God bless everyone. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po.